Chapter 4. Oh my God! Patakbong nilapitan ni Chesa ang nabangga at lalo pa siya nagulat nang mapagtantong si Jerome ang nakadusay nasa gitna ng daan. Anong gagawin ko? Paulit-ulit na sigaw niya na hindi malaman kung tutulungan si Jerome o tatawag ng tulong. Dugaan na si Jerome at hindi na makagalaw. Jerome, teka lang nga. Tatawag lang ako ng tulong. Oh gosh! Wika niya kay Jerome na unti-unti nang nawawala ng malay tao. Patakbong tinungo ni Jessa ang kotse saka tumawag ng ambulansya. Hindi naman niya pwedeng galawin ng lalaki. Baka lalo lang lumala ang lagay niya. Ilang saglit pa ay dumating ng ambulansya na pagsasakyan kay Jerome. Dumating din si Steph dahil tinawagan din siya ni Jessa. Wala siyang ibang alam na tawagan kundi siya dahil siya lang ang kilala niyang kaibigan ng lalaki. Ano nangyari? Tanong ni Steph na makalapit siya dito habang sinasakay si Jerome sa ambulansya. Steph, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Nanginginig na sagot ni Jessa. Giyakap siya ni Steph para makalma ang nerbiyos na nararamdaman niya. I know, mabuti pa umuwi ka muna at ako nang bahala kay Jerome. Hindi, sasama ako sa iyo sa ospital. Gusto ko malaman kung anong kalagayan niya. Oh my God, Steph. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyaring iyon. Ang bilis kasi ng pangyayari. It was an accident but she keeps blaming herself. Kung hindi lang siya nakapokus sa kanyang phone, hindi mangyayari ang aksidente. Sabay silang umalis papuntang hospital. Nasa emergency room pa si Jerome nang dumating sila. Ilang saglit pa, lumabas na ang doktor na uma-attend kay Jerome. How is he, Doc? Tanong ni Steph. He's okay for now. Nililinisan pa siya ng mga nurses and we will be doing CT scan at x-ray to make sure kung ano ang damage na nakuha niya sa impact ng aksidente. Paliwanag ng doktor. Sige po, Doc. Maraming salamat. Sagot ni Steph. Agad na tinawag ni Steph sa mga magulang ni Jerome ang nangyari. Sobra naman ang pag-aalala nito nang malaman ang kinahinatnan ng anak. Huwag po kayong mag-alala, tita, ako na po munang bahala sa kanya dito. Pagbibigay assurance niya sa ina ng kaibigan. Please iha, lulubas din kami dyan. Sagot naman ng ginang. Nang maibaba niya ang tawag, binalingan niya si Jessa na tahimik na nakaupo. Ano nangyari? Saka anong ginagawa niya sa lugar na yun? Tanong ni Steph. Hindi ko rin alam. Pailing-iling na sagot ni Jessa. I was busy with my phone. Nagulat na lang ako nang nabangga ko siya. It happened so fast. Dagdag niya na halos maiyak. Ang daming tanong sa kanyang isip sa mga panahon na iyon. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kapag... Yan ang mga tanong niya ngayon na habang hinihintay ang resulta ng test na gagawin kay Jerome. Halos 2 oras na sila naghihintay nang lumapit ang doktor ni Jerome. Anong resulta, Dok? Mabilis na tanong ni Steph. Kilala nila ang doktor at katrabaho nila sa ospital. Steph, you mind to look at this? Anong doktor? Sakay niabot kay Steph ang resulta ng x-ray at CT scan ni Jerome. Isa kasing orthopedic surgeon si Steph. Oh God! Mahinang sabit niya nang makita ang resulta. Bakit? Tanong ni Jessa at mabilis sa kinuha ang hawak na x-ray result ni Steph. Maging siya ay nagulat sa nakita. Nadamage ang kanyang thigh bone and it breaks in 3 pieces. Sa lakas siguro ng impact ng pagkabangga niya at sa pagkatilapon niya. It was broken inside. Paliwanag ng doktor. Napaupo si Jessa sa narinig and it is all her fault. Sige, salamat, Dok. Ako nang bahalang kumausap kay Jerome and kung pwede, i-assign mo na sa akin ang kanyang operation. Pakiusap pa ni Steph. Okay, I will pass you his chart. Sagot ng doktor at umalis na. My God, Jerome. God will be so devastated about this. Of all the part of his body ang paapa niya. Mahinang sambit ni Steph. Alam na alam kasi nito ang pagmamahal ni Jerome sa surfing. At may posibilidad na hindi niya to magagawa in the coming months or year. Depende sa kanyang operasyon. Samantala, unti-unting ibinukas si Jerome ang kanyang mga mata. Nasa isa siyang kwarto na hindi pamilyar sa kanya. Nang maimulat niya ng tuluyan ng kanyang mga mata, doon niya napagtanto na nasa isang hospital siya. Una niyang naramdaman ng kirot sa kanyang ulo at binti. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti
dahil niligyan ito ng cast. Pinilit niyang bumangon, ngunit sa bawat paggalaw niya, lalo niyang nararamdaman ng walang humpay at hindi mapaliwanag na sakit mula sa paa niya. Hindi niya agad naalala ang nangyari sa kanya, kaya pinilit niyang alalahanin kung anong nangyari. Uminom siya ng hapong yun at dahil sa nababagot mag-isa, umalis siya sa kanyang bahay. Ramdam na niya ang hilos sa mga oras na yun, pero pinilit pa rin niyang lumabas. Naglakad-lakad siya hanggang sa hindi na niya alam kung hanggang saan ang nilakad niya. Papatawid siya ng daan na biglang may isang matuli na sasakyan ang bumangga sa kanya at tumilapon siya. Hanggang doon lang ang naalala niya. "Doc!" Tawag ni Jerome mula sa loob ng kwarto. Mabilis naman na pumasok ang nurse na nasa nurse station ng mga oras na iyon. "Ano nangyari sa paa ko?" Tanong niya habang pilit na bumabangon. "Naku sir, wag po kayong gumalaw. Baka po lalong lumala ang nararamdaman ninyo." Wika ng nurse na pilit siyang pinapahiga. "Ang tanong ko, anong nangyari sa binti ko?" Sigaw niya. Halos magwala siya sa loob ng kanyang kwarto. Narinig naman yun ni na Jessa at Steph mula sa labas kaya patakbo silang pumasok. "Steph, ano nangyari sa binti ko?" Para siyang bata nagsusumama ng kasagutan kay Steph. "Sige na miss, kami nang bahala dito." Wika muna ni Steph sa nurse para lumabas na to. "Jerome, calm down at baka lalong madislocate ang mga buto mo sa binti." Pagpapakalma ni Steph. Tahimik lang si Jerome sa tabi. Takot na magsalita dahil sa nakikita niya ngayon kay Jerome. "Steph, please help me." Makaawa pa ni Jerome. "Yes, I will. Just calm down and we will talk." Kalmang sagot naman ni Steph. Malugod naman na pumirme siya ng higa pagkasabi ni Steph na ganun. "Ganito kasi, dahil sa impact na aksidente, natamaan ang buto mo sa binti. It was broken into pieces and you need to undergo operation as soon as possible." Malumanay na paliwanag ni Steph. "Oh my God, how it happens? Paano na ako nito?" Halos maiyak niyang mga tanong. "Don't worry Jerome, makakalakad ka naman. Basta sundin mo lang ang mga dapat nating gawin, okay? Don't worry. I will help you." Pag-aalo ulit ni Steph. "For how long? Ano gagawin sa mga binti ko? Ano mangyayari sa akin after the surgery?" Tanong pa niya. "We will talk about that after your surgery, but I will assure you gagaling ka. For now ay kailangan mo muna magpahinga para may lakas ka." "Oh my God, why is this happening?" Sabit ni Jerome habang itinatakip ang kamay sa kanyang muka. Pagkatanggal sa kamay niya, napansin niya si Jessa sa may malapit sa pintuan. Nakatayo at nakatingin lang sa kanya. Agad na napayuko si Jessa nang magtama ang kanilang mga paningin. "What are you doing here?" Tanong ni Jerome kay Jessa. "Jerome, I'm sorry. Hindi ko sinasadya." Agad na paghingi ng tawad ni Jessa habang papalapit ito sa kama ni Jerome. "What? So ikaw ang bumangga sa akin?" Igulat at galit na tanong ni Jerome. Pilit niyang bumangon para kumprontahin si Jessa pero hindi niya magawa. "Jerome, please calm down. It was an accident." Pagkakalma ni Steph. "An accident? She nearly killed me?" Sigaw ni Jerome. "Get out! Now get out!" Sigaw ulit niya kay Jessa habang tinuturo ang pintuan palabas. Galit na galit ito sa dalaga. Hindi naman siya masisi ni Jessa sa naging reaksyon niya. "Sige na Jessa, ako nang bahala dito." Ani Steph. Nakayukong lumabas si Jessa sa loob ng kwarto na iyon. She felt sorry for Jerome but she can't do anything for him right now. He hates her even more. Kinabukasan, sinagawa ang operasyon sa binti ni Jerome. Si Steph ang nag-opera sa kanya. Dahil sa matinding tama ng kanyang binti, kaya kailangan talagang operahan. They attach a rod inside and screwed it to make the bones back to its normal shape upon healing. Aabotin din ng ilang buwan bago tuloy ang bumalik sa dating forma ang bunto ng kanyang binti. But Steph made sure na in time gagaling din siya. Basta bagawin niya lahat ng dapat niyang gawin. Tumagal na 5 oras ang operasyon. Mabuti na lang. Walang naging problema at naging cooperative din kasi ang katawan ng binata.
Laking pasasalamat yon ng kaibigan doktor. Hindi pali nagpapakita si Jessa kay Jerome. Wala nang tinaboy ito. Mas mabuti nang umiwas siya kaysa pag-initan siya ng lalaki at makarinig na naman siya ng bulyaw at masakit na salita. Ayaw na ayaw talaga nito na nakikita siya dahil naaalala niyang masaklap na nangyari sa kanya. Kay Steph na lang siya lumalapit at nakikibalita tungkol sa lalaki. Kumusta ang operasyon? Tanong ni Jessa kay Steph nang puntahan niya to sa kanyang klinik. Ito was successful. Huwag kang mag-alala, mabuti na ang lagay niya ngayon. Kailangan na lang niyang magpagaling. Sagot naman ni Steph. Habang nasa ospital si Jerome, hindi siya magawang dalawin ni Jessa sa takot na ipagtaboy na naman siya nito. Hinayaan muna niyang humupa ang galit ng lalaki. Dumating ang mga magulang ni Jerome sa Laguna. Dumiretso sila kagad sa ospital kung saan nagpapagaling ngayon ang kanilang anak. Nadat na nila doon si Steph na naging attending physician na niya to monitor his progress. Kumusta siya, iha? Tanong ng ina ni Jerome. So far, tita, ayos naman na siya. Tulog pa dala ng asestisya at pampatulog na itinurok sa kanya sa operasyon. Ano ba nangyari at kinailangan niya ng operasyon? Na-fracture po kasi ang thigh bone niya and it breaks into pieces sa lakas ng impact ng aksidente. Naglagay po kami ng rod sa loob para maibalik ang porma nito habang nagpapagaling. Maswerte na lang po at yan ang tinamo niya, hindi sa ulo. You know how much Jerome loved surfing at sigurado akong hindi na niya magagawa yan in the months or year to come. He must be devastated. Wika ng ama rin Jerome. Yes po, he is. Halos isumpa niya ang taong nakabangga sa kanya. Ano ba nangyari at bakit siya nabangga? Usisa ng ina ni Jerome. Kalma pa rin ng mga ato at pagkada kay gumalaw si Jerome at iminulat nito ang kanyang mga mata. Pa, ma, sambit niya nang makita ang mga magulang. O iho, anang ina saka siya niyakap. Kumusta na pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong ng ina. Okay naman po ma, yung mga paa ko. Sumbong ni Jerome sabay haplo sa kanyang binti. Gagaling din yan anak. Huwag mo munang isipin, basta sundin mo lang ang mga dapat at kailangan mong gawin. Sagot naman ng ina. Naawa man siya dito ngunit kailangan niyang palakasin ang loob ng anak. Steph, ano namang nangyayari sa akin ngayon? Baling ni Jerome kay Steph na nakikinig lang sa kanila. Kailangan mo magpagaling ng ilang araw dito sa ospital. Pagkatapos, kailangan mo rin mag-undergo ng therapy para sa paa mo. Sagot naman ng kaibigan. Ilang araw ang kailangan kong pagstay dito. Sa bahay ko na lang ang therapy. Doon mas irritable ako kaysa sa dito. Aniya, ayaw na ayaw niya ang manatili sa ospital. Amoy pa lang nito ay allergic na siya. Pwede ka nang lumabas bukas if you like. Tapos yung therapy mo, dapat everyday siya. Kung gusto mo, ako ang magre-recommend na magiging therapist mo. May kakilala ka ba? Tanong naman ni Jerome. Kung gusto mo si Jessa? What? No! Agad natanggi ni Jerome. Of all people, are you even serious now? Ayoko sa kanya. Dagdag niya na may halong pagkainis sa boses. Kapag naririnig niya ang pangalan ng babae, tumataas ang dugo nito sa kanyang ulo. Bakit naman iho? Sabat ng kanyang ina. Ma, ang babaeng yun ang dahilan ng pagkakaganito ko. No way na siya ang kukunin ko. Baka lalo niya pa akong pilayin. Galit na sagot ni Jerome sa ina. Hindi naman sa ganoon, Jerome. She will take care of you, promise. Kumbinsi pa ni Steph. No. Giit niya. Hindi na ipinilit pa ni Steph at baka pati sa kanya ay magalit pa ito. Ramdam niya ang init ng dugo ng lalaki sa kanya at sa kanyang kaibigan. Kinaumagahan, ilalabas na si Jerome sa ospital. Ngunit tinalo muna siya ni Jessa para humingi ulit ng pasensya. What are you doing here? Tanong agad ni Jerome nang makita siya nito. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa nangyari. Hindi ko sinasadya. I'm really sorry. Pakumbabang hingi ng tawad ni Jessa. Sorry? Sorry lang? May posibilidad na hindi na ako makalakad tapos sorry lang? Galit na sagot niya. Na ano bang kailangan kong gawin?
It was an accident at hindi ko naman yung sinasadya. Tsaka hindi lang naman ako may kasalanan sa nangyari. Sagot ni Jessa. So now, sinasabi mo na kasalanan ko pa? O nag-iingat ka sana sa pagmamaneho mo? May bahid galit sa boses ito at kung kapwa lang niya lalaki, baka nasapok na niya to ng 5 beses. Kung hindi ka din sana pag-alagala sa daan. Lalong nagalit si Jerome sa tinura na iyon ni Jessa. Nagsisisihan na silang dalawa kaya naman laging walang patutunguhan ang kanilang usapan. Get out! Bulalas niya. Tama-tama namang papasok ang ina ni Jerome. Okay, I'm sorry again. Sagot niya sa lalaki. Kung may maitutulong po ako para sa kanya, sabihin niyo lang po si Steph. Baling ni Jessa sa ina ng lalaki bago lumabas. Napagpasyahang sa Maynila na lamang magpapagaling si Jerome at doon na rin kukuha ng therapist na tututok para sa kanya. Sakay ng wheelchair na tulak-tulak ngayon ni Steph patungo sa sasakyan. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag sa akin ha. Saka dapat weekly ka magpapacheck up sa ortho mo. Bili ng kaibigan. Okay, tipid niyang sagot. Pakiramdam niya ngayon na nakasakay siya sa wheelchair. Wala na siyang silbi. Isang baldado. Gawin mo lang ang therapy mo at inumin ang mga gamot mo. Gagaling ka din in no time. Wika pa ni Steph. Nang maisakay na siya sa kotse sa tulong ng mga hospital staff, nagpaalam niya siya sa kaibigan. Pagaling ka ha? Yes, thank you sa lahat. Sagot naman niya at umalis na sila. Nang nasa Maynila na sila ay kumuha agad ng isang magaling na therapist ang ina ni Jerome. Home service ang ginawa nila. Sa una, maligod na ginagawa ni Jerome ang mga pinapagawa sa kanya. Ngunit nang lumaon, naging masalong mainitin ang ulo niya. Minsan ay inaaway niya ang kanyang therapist dahil pilit pinapagawa ang mga bagay na ayaw niya. Mula nung mangyari ang aksidente, mas naging mabagutin, mainitin ang ulo at tahimik siya. Kahit maliit na bagay na nagagawa ng kanilang mga kasambahay na ayaw niya, nagagalit na ito. Mas sumigting tuloy ang takot niya sa kaniya. Napapansin din iyon ng kanyang mga magulang. Pati ang therapist niya, hindi na din siya pinupuntahan dahil sa mainitin niyang ulo. Jerome, ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ng ama nang malamang nag-quit ang pangalawang therapist niya. Lahat na lang ng mga therapist mo hindi nakakatagal sa pagsusungit mo. Anang ama. Wala na akong pag-asang gumaling pa. Ganito na lang ako pa, walang silbi, baldado. Galit at halos maiyak niyang sagot. Sa loob ng 1 buwan, 2 therapist na lumayas dahil sa ugali niya. Bugnutin at nawawala na ng pag-asa. Huwag mong isipin ng ganyan. Hindi nga ba sabi ni Steph na mag-therapy ka lang, gagaling ka din? Paano ka gagaling yan kung lagi kang ganyan? Wika pa ng ama. Napayuko siya, umiling-iling hinaplos sa mga binti. Wala naman po akong ginawang masama sa buhay ko o sa ibang tao. Bakit sa akin nangyayari ang lahat ng to pa? Garalgal niyang wika sa ama. Naging mabuting anak naman ako sa inyo, di po ba? Kahit na minsan hindi tayo magkasundo. Pero ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting tao ko at anak. Bakit pa? Bakit? Patuloy niya. Iho, huwag ka mag-isip ng ganyan. Pasasa at pasasaan din makakalakad ka. Hindi yan ang kilalang Jerome na anak ko. Ang Jerome na anak ko'y malakas ang loob. Matapang at kung anong gustuhin makukuha niya. Pagpapalakas ang loob, nawika ng kanyang ama.